Sanipuwersa ang iba't ibang telecommunications companies para i-block ang websites na nagpapakalat ng video ng school shootings at iba pang uri ng karahasan. Ayon kay PLDT Chairman Manny Pangilinan, higit 100 websites ang ibablock nila bilang bahagi ng commitment na panatilihing safe ang online environment para sa mga kabataan. Sakop din ito ang wireless arm ng Smart Communications. Hindi raw sila papayag na maging daan ang network para sa mga sumasamba sa bayolenteng gawain. Ganito rin ang posisyon ng Globe Telecom. Responsibilidad anilang tiyakin na ligtas ang paggamit ng social media, partikular sa mga menor de edad. Kaya kasabay ng pag-usbong ng mga bagong hamon sa online platform, handa raw silang gawin ang kanilang parte at patuloy na isulong ang online safety. At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol. Asek, magandang gabi po and thank you for your time. Magandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Well, briefly, Asek, what has DepEd done so far following the series of school violence incidents? Well, after nung Tacloban, nag-audit kaagad kami ng mga security measures ng mga schools namin sa nationwide. So, more than 47,000 schools, tiningnan namin yung kalagayan ng mga security personnel, kung ilan ba ang wala, CCTV cameras, PA system, security guards, pati yung mga metal detectors. So, because of the audit, nalaman namin kung ilang pang school ang mga nangangailangan ng mga ganitong klaseng equipment para sa security measures ng schools. And moving forward po, batay doon sa mga nalaman ninyo, ano na po ang nagawa ninyo? Right after nung audit, inauthorize na po ni Secretary lahat ng schools na bumili ng mga handheld metal detectors. Yung kaya na bumili ng walk-through metal detectors ay pinayagan po natin based on our existing budget 2026. Moving forward sa 2027, lahat po ng pangangailangan ng school namin sa mga elemento na to na for security and safety ay ipopropose namin sa 2027 budget. Okay, pero Asek, mas bumaba po ang budget ng DepEd for next year, no? Yung proposed budget, it's roughly 974 billion pesos versus over 1 billion pesos na budget for this year, 1 trillion pesos this year. So papaano nyo po gagawin at pagkakasyahin? May mga mababago ba? May matatanggalan ba ng budget for this? Because of the, tama. Tama naman po yun. Sa NEP pa naman, yung sa National Experience Program, medyo bumaba ng konti. Pero mayroon pong mechanism for the hirit. Maghihirit po kami sa Congress, saka sa DBM, na ito yung pangangailangan ng mga schools namin para hindi na mangyari yung mga nangyari before sa Tacloban and then ito example natin sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. So hindi lang po yan, pati yung pag-hire ng ng ating mga guidance counselors ay pinapabilis na rin natin. Mag-hire tayo ng 15,000 ngayong taon and then by next year magre-request pa rin po tayo ng additional guidance counselors. With all due respect, Asek, bakit ihihirit kung pwede namang isama sa actual budget proposal? Paano kung hindi kayo pagbigyan ng mga kongresista at mga senador? Marami naman pong na-receive kami na suporta sa aming mga kongresista at sa mga senador patungkol dito. I'm sure po, during the budget deliberation, magkakaroon po ng mga pagbabago dyan sa mga line items na nasa National Expenditure Program. Okay, kasama po sa proposed budget ng DepEd yung nasa 31.74 billion pesos for hiring new personnel. Maaari nyo po bang sabihin sa amin o kung ano ba yung sino ba yung mga personnel na pinag-uusapan natin dito? Ilan ng guidance counselors at security guards na i-hire? Karamihan po dito sa nakapropose po sa NEP, ito po yung mga non-teaching personnel. Purposely po na gusto naming ma-augment yung mga non-teaching personnel sa mga school. Ang halimbawa nito ay ating itong mga guidance counselors, itong mga project development officer, at saka ating mga administrative officer. Ito po ang purpose ay para mabawasan yung administrative task ng mga teachers at also because of this what's happening right now, ito po ay makakatulong din sa pagpapaigting ng security measures natin sa ating paaralan. Opo, kasi ang initial po na binabanggit ni Secretary Angara, one school, one guidance counselor associate at least. Ano po? At least for 2026, ilan na po ang na-hire ninyo?
Ongoing po yung process ng hiring. 15,000 po yung target natin ngayon na ma-hire ngayong 2026. Okay. So medyo sa totoo lang may kakulangan po tayo sa supply. Like for example, ang pwede lang mag-apply dito, ito yung mga graduate ng psychology, mga behavioral sciences, at yung mga psychology students and then child development. So yun nga, makikipag-coordinate kami sa CHED para i-increase yung yung mga kumukuha ng ganitong klaseng klaseng kurso para sa mga susunod na taon sa pag-hire namin ng mga ganito, may madagdagan po yung supply natin. And out of the 15,000 target po, ilan na po ang na-fill na posisyon? Based on the latest report po, yung of the 15,000, 9,000 po ay na-release na ng NOSCA. O ibig sabihin ng NOSCA, ito po yung budget para sa salary ng mga teacher. So, may ng mga guidance counselor associate. So, may process po kasing sinusunod based sa standards ng civil service, pero pinapabilis po namin yung proseso ng pag-process ng mga application. Okay, pero hindi ba parang sinasabi po na parang puro short-term solutions yung nakikita? Hiring ng security guards, mga drills, wala bang ibang mga aksyon para holistic at mas malawak po yung magiging saklaw nito? Because marami pong mga magulang, maraming mga guro ang nagsasabi na rin ng kanilang mga pangamba po dahil sa mga insidente recently. Yes, tama. Magandang tanong po yan. Una, siyempre itong mga pangyayaring ito ay kailangang mahubog na yung GMRC o yung value formation natin. Magsisimula na siya dapat sa early grades mula sa kinder. So may pong integration yan sa ating curriculum. So ibig sabihin, ang sinasabi nating long-term na solution is sa curriculum po yan. Mula pala ng kinder, bibuild na natin yung palalakasin po yung ating values education, GMRC. Pangalawa, i-involve na po natin deeply yung mga magulang. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga involved na mga bata sa mga violence, mayroon po talagang elemento ng dysfunctional family. So, gusto po nating i-rekindle yung family involvement sa school, sa school operation. Like, nung panahon natin, pag may PTA, umaatin po talaga yung mga magulang. Pero napansin namin, based sa report, mga pamangkin na lang, mga kapatid, at mga kaibigan na lang ang pinapa-attend pag mayroong PTA meeting. So, ito po ay tinatarget natin na mabuhay ulit yung partisipasyon ng mga magulang sa schooling ng kanilang mga anak. So briefly po kasi may mga teachers at mga parents din po na nagsasabi o nagbibigay ng kanilang opinion na yung mga active drills nationwide po na ginaganap ngayon o ginagawa ng DepEd, nagdadala rin siya ng anxiety sa mga estudyante. At ang pangamba nila is baka daw po na-normalize yung ganitong klaseng senaryo o sitwasyon. So what is your reaction to that, Asek? Well, expected po yan sa reaction ng mga magulang at sa reaction ng mga kabataan. Pero ang tinatarget natin ngayon yung kahandaan po ng buong komunidad at ang buong school community po sa yung 47,000 schools natin. That includes also yung mga private schools. So, kailangan nating balansehin yung mga ganon. So, ibig sabihin, kailangan nating ihanda lahat ng mga eskwelahan natin sa posibleng mangyayari. At syempre, magbibigay tayo ng mga intervention din sa mga kabataan, lalo yung pagpapalakas ng mga school government organization, yung mga clubs and organizations sa loob ng school para ma-divert yung kanilang mga attention sa mga ganitong klaseng, halimbawa, yung paglalaro. So, ibig sabihin, sa loob ng school pa lang, maghahanda kami ng mga programa na magiging busy yung mga bata, extracurricular. But Asek, sa lahat po ng ito, nasaan po si Secretary Angara sa lahat ng mga sitwasyong ganito at sa mga planong ito? Well, Sec is very much concerned po si Secretary sa nangyayari. Kaya nga, sa bawat pangyayari, kung kaya niyang puntahan, pinupuntahan niya. At kung hindi kayang puntahan, pinapadala yung kanyang mga executives sa mga USEC and ASEC. Sobra pong nabahala si Sec Sani nung naging nasundan pa yung school shooting from Tacloban to Zamboanga. So, hindi na po ito kailangang ipawalang bahala kasi hindi na po ito isolated. So, kailangan po talaga
mayroon po talagang konkretong mangyari at untap po dito talaga si Secretary Angara. So hindi na po siya isolated because meron ng mga serye ng pangyayari. So ibig sabihin, ano po ang... Oo. Ibig sabihin po, kasi mula nung Tacloban, kung papansinin mo, yung mga copycat na nangyari, no? At dumami rin yung incidents ng mga online threat at yung may mga death threat pa nga, mga tinatarget yung mga estudyante at mga teacher natin. So, talaga pong nagkaroon ng nagkaroon ng ibang scenario yung school violence sa buong Pilipinas because of that. So, ang iniiwasan natin bago kasi itong pinomeno na copycat ito ay lumala pa. So, ibig sabihin, ginagawa po natin lahat, lalo ng koordinasyon natin sa ating PNP, sa ating local government units, at ibang mga law enforcement agencies para mailatag po talaga ang framework para maisaayos po yung school and safety and security ng ating mga schools. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapon.